Good day, everyone. Today, I will be discussing a topic that plays a big role in shaping our economy and daily lives: the relationship between economic growth and unemployment. We often hear about GDP and job creation, but how are they really connected? So, in this presentation, we will explore how a growing economy can lead to more jobs and how unemployment in turn can affect a country's progress. So, now let's begin by understanding what economic growth really means. So, now let us know what is the definition of economic growth. Economic growth is the rise in a nation's production of goods and services, often measured by a gross domestic product. So, ang economic growth ay ang pagtaas ng produksyon ng mga goods and services ng isang bansa. So, karaniwang itong sinusukat gamit ang gross domestic product o ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nagagawa ng bansa sa loob ng isang taon. So, sa madaling salita, ito ay sukatan ng kabuuang kita o ekonomiya ng isang bansa. So, kapag mataas ang GDP, ibig sabihin is maayos ang takbo ng ekonomiya. Maraming produkto ang nagagawa at maraming serbisyo ang naibibigay. So, kapag naman mababa ang GDP is pwedeng senyales ito na mahina ang ekonomiya o kaunti ang produksyon. So, ang GDP is used to measure a country's economic health and compare it with other countries. So, for example of this, an example of this is the Philippines 2023 GDP. Therefore, according to the World Bank, ang gross domestic product ng Philippines noong 2023 ay nasa 437.15 billion US dollars. Ibig sabihin nito, ito ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nagagawa sa bansa sa loob ng isang taon. So, ang halagang ito ay kumakatawan sa 0.14% ng kabuuang economy. So, ang halagang ito ay kumakatawan sa 0.41% ng buong ekonomiya ng mundo. So, ibig sabihin is, bagamat hindi pa tayo kabilang sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo is, patuloy pa ring lumalago ang ating ambag sa global economy. So, bakit ito mahalaga? So, una, mahalaga ito dahil pinapakita nito na lumalago ang produksyon sa bansa. Pangalawa is kapag tumaas ang GDP is nangangahulugang ito na may economic growth. Mas maraming negosyo, mas maraming produkto at mas maraming trabaho. So kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng GDP is inaasahan din na bababa ang unemployment rate sa ating bansa. So now let's proceed to the next part, how economic growth affects unemployment. So dito, kapag lumalago ang ekonomiya, kadalasan ay bumababa ang unemployment rate. So here's how. First, the increased demand for labor. Growing businesses hire workers to meet higher demand. So dito, habang lumalaki ang negosyo is kailangan nila ng mas maraming empleyado para tugunan ang demand ng produkto or serbisyo. Kaya mas maraming trabaho ang nabubuo. So for example of this, kung ang isang fast food chain ay magbubukas ng bagong branch is kailangan nila ng bagong crew, cashier, cook at manager. So habang lumalaki ang mga negosyo is mas maraming empleyado ang kailangan nila para makasabay sa demand ng mga customer. Pangalawa is the innovation and productivity. Growth spurs new industry and job creation. So ito naman is ang economic growth ay nagtutulak ng bagong technology at industriya.
na nagre-resulta ng bagong job opportunities. So, kahit may mga trabaho na napapalitan ng machines, may mga bagong industriya naman na lumilitaw tulad ng IT, digital marketing at iba pa. So, ang halimbawa nito is dahil sa internet is nagsulputan ang mga bagong trabaho tulad ng social media manager, web developer, and the online seller. So, ibig sabihin nito, ang innovation ay hindi lang nagpapadali ng trabaho. Ito rin ay lumilikha ng mga bagong oportunidad para sa mga tao. And lastly is the improved living standards. More jobs, higher income, better quality of life. So ito naman is kapag mas maraming tao ang may trabaho, mas maraming pamilya ang may stable na kita. So dahil dito, mas kaya nilang bumili ng mga pagkain for their health, magbayad ng kuryente at renta. And of course is paaralin din ang kanilang mga anak. So, ang resulta nito is tumataas ang quality of life nila. Mas ligtas sila, mas komportable, at mas may pag-asa ang pamumuhay ng bawat tao. Unemployment. Unemployment measured the share of labor force that is actively seeking work but unable to find job. It reflects inefficiencies and labor markets lack with social economic cost. Ang employmento ay bilang ng mga taong walang trabaho pero aktibong naghahanap ng trabaho. Pinapakita ito bilang porsyento ng kabuuan labor force ng bansa. Includes frictional, structural, and cyclical type. Iba't ibang uri ng implemento. Frictional, pagsamantalang walang trabaho dahil naghahanap ng bagong opportunities. Height unemployment, reduce income and consumer demand. Hindi tugma ang skills ng tao sa kailangan ng trabaho. Key indicator for policymaker. Cyclical, dulot ng pagbagal ng ekonomiya o recession. How unemployment affect economic growth? Reduce consumer spending. When people are unemployed, they have less disposable income which lead to a decrease of consumer spending. This bumaba ang consumer spending kapag walang trabaho ang tao. Kaunti lang ang kita dahil dito kaunti rin ang nabibili nilang produkto at serbisyo. Kaya bumababa ang kita ng mga negosyo. Lower productivity. A high unemployment rates means fewer people are contributing to the workforce, which can result the lower overall productivity and smaller gross domestic GDP. Mababa productivity. Kung kaunti lang ang nagtatrabaho, kaunti rin ang nililikha ng produkto. Bumababa ang GDP ng bansa dahil hindi nagagamit ang full potential workforce. Social and economic costs. Unemployment can lead to increased social costs, including higher unemployment benefits with welfare payments, as well as potential strain on individual and communities. Ang employment ay mga apekto rin sa mga lipunan tulad ng kahirapan, stress, krimen, at iba pa. Napipilitan ng gobyerno na gumastos ng malaki ayuda sa pwedeng pagkakapekto ng budget para sa ibang serbisyo. And now, let's move to the next part, the Link-Okun's Law. Okun's law is an economic theory that describes the relationship between economic growth and unemployment.
It suggested that a country's GDP needs to grow at a certain rate to achieve a corresponding reduction in the unemployment rate. So, for example of this, Okun's law often state that a 2% increase in GDP growth can be expected to result in a 1% decrease in the unemployment rate. So, ang Okun's law ay isang economic theory na nagpapaliwanag ah, ng ugnayan ng economic growth at unemployment. So, sinabi nito na kailangang tumaas ang GDP ng isang bansa para bumaba ang unemployment. So, halimbawa nito is kapag tumaas ang GDP ng 2% is maaaring bumaba ang unemployment rate ng 1%. So, ibig sabihin, mas mabilis ang paglago ng ekonomiya, mas maraming trabaho ang nalilikha. So, saan nagsimula ang Okun's Law? Ang Okun's Law ay ipinangalan sa isang American economist na si Arthur Okun. Nagsimula ito noong early 60 sa United States, kung saan napansin ni Okun na may matibay na ugnayan sa pagitan ng unemployment rate at gross domestic product ng bansa. Ginawa niya ang observation na kapag tumaas ang unemployment rate ng 1%, bumababa ang GDP ng halos 2% to 3%. Mula noon, ginamit ang Okun's Law bilang guideline ng mga ekonomista at gobyerno para mas maintindihan ang epekto ng employment sa ekonomiya. So, sa madaling salita, nagsimula ang Okun's Law sa USA base sa observation ni Arthur Okun tungkol sa ekonomiya ng kanilang bansa. Now, let's move to the last part, factors influencing the relationship between unemployment and GDP. So, dito, sinasabi ng Okun's Law na may direktang ugnayan ng unemployment at GDP. So, hindi ito laging linear o eksakto sa lahat ng sitwasyon. May mga factors na maaaring magpabago sa lakas at direksyon ng relasyon na ito. So, here's the factors that influencing the relationship. First is the technology and automation. Sa panahon ngayon, mabilis ang pag-unlad ng technology. Maraming kumpanya ang gumagamit ng automation gaya ng machines at AI para mapabilis at mapadali ang trabaho. So, for example, sa isang factory na dati ay nangangailangan ng 100 workers, pwedeng 20 na lang ang kanilang kailangan kapag nag-automate na sila ng proseso. So, dito sa technology and automation is mayroon itong positive side and negative side. So, the first is the positive side. So, kapag tumaas ang productivity ng kumpanya, mas maraming produkto ang nagagawa sa mas maikling panahon. At dahil dito is nakakatulong ito sa pagtaas ng GDP. For the negative side is dahil sa automation, mas kaunting tao ang kailangan para sa isang trabaho. Kaya kahit lumago ang ekonomiya, hindi agad nadadagdagan ang employment at minsan nababawasan pa ang trabaho ng mga tao. So, halimbawa sa mga factories, dati maraming tao ang gumagawa ng produkto, ngayon ay isang machine na ang gumagawa ng trabaho ng 10 tao. The next one is the labor market policies. So, ang mga batas at policies sa trabaho ay malaking epekto sa ugnayan ng GDP at unemployment. So, may positive side at negative side ito. So, first is sa positive side. So, hiring incentives tulad ng tax break or subsides
ay pwedeng hikayatin ang mga negosyo na mag-hire ng mas maraming tao. So, ang nagiging resulta nito is bumababa ang unemployment habang lumalago ang GDP. So, for the negative side is kapag masyadong mataas ang minimum wage at ah, mahigit ang mahigpit ang labor regulations, baka mahirapan ang maliliit na negosyo na mag-hire. So, kapag natatakot ang unemployers na gumastos at legal risk, mas pipiliin nilang huwag magdagdag ng workers kahit may demand. So, ang halimbawa nito is kapag tumaas ang minimum wage pero hindi handa ang negosyo, baka imbis na mag-hire is automation na lang sila. So, for the last is the education and skill mismatch. So, minsan, may mga available na trabaho pero hindi tumutugma ang skill ng mga job seekers sa kanilang uh, kumpanya. So, ang resulta is kahit may jobs openings, hindi ma-fill ang mga position kahit kulang ang training o kaalaman ng mga aplikante. So, tuloy-tuloy at nananatiling mataas ang unemployment at bumabagal ang GDP growth. So, anong pwedeng solution dito? So, pag invest, so ang solution dito is pag-invest sa education at skill training para maging ready ang mga workers sa mga trabaho at in demand sa ekonomiya. So, halimbawa, kung may trabaho sa IT industry pero karamihan sa workers ay walang tech skill, hindi nila makukuha ang trabaho kahit kailangan sila. Ang relasyon ng GDP at unemployment ay hindi lang simpleng more jobs, higher GDP. Maraming factors ang nakakaapekto dito, lalo na ang technology, government policies at education. Kaya mahalaga na ang bawat bansa ay nakaayon sa kanilang economic strategy sa mga pagbabagong ito para maging masigurong sabay ang pag-unlad ng trabaho at ng ekonomiya. That's all and thank you.